Meron po akong sarcoma stage 4. So medyo malala siya, stage 4, kasi medyo may kalat sa buto at may kalat sa baga. Gaano kalaki ang bukol? Ganito po kalaki ang bukol. 13 cm by 10 cm. Hindi po siya nawawala, nandun pa rin. So, control na lang ang habol sa akin. Hindi na rin pwede surgery kasi itong ganitong kalaking bukol, nagdikit-dikit na. So 10 lessons para sa inyo, tandaan nyo to ha. Baka itong video ang daan para mahuli din natin ng maaga ang sakit ninyo, makasave tayo ng buhay sa pamamagitan ng experience ko. Magandang araw po sa mahal kong followers. Si Doc Willie po to. Meron akong 10 lessons sa inyo. Makakatulong tong video para makaiwas sa cancer at magamot ang cancer. Ikwento ko lang ng madali yung nararamdaman ko. Meron po akong sarcoma stage 4. So medyo malala siya, stage 4, kasi medyo may kalat sa buto at may kalat sa baga. Tsaka may tubig din konti sa baga ko. Gaano kalaki ang bukol? Ganito po kalaki ang bukol. 13 cm by 10 cm. Hindi po siya nawawala, nandun pa rin. Ang ginagamot lang natin sa chemo at itong mga immunotherapy, targeted therapy, ang ginagamot lang yung paglaki nito. So, control na lang ang habol sa akin. Hindi na rin pwede surgery kasi itong ganitong kalaking bukol, nagdikit-dikit na. Tumikit sa puso ko, sa esophagus ko, sa inferior vena cava, at marami pang mga organo dinidikitan niya. So, yun po, ganun pong kalaki yun. Ang masasabi ko lang, swerte din ako na punta ako sa Singapore. Kasi nung andun tayo sa Pilipinas, nagpapagamot ako, hindi po ako gumagaling. Sinabi ko na nga sa inyo dati, kung mga 3 days o 5 days pa ako sa Pilipinas, sa tingin ko patay na ako eh. Kasi malalang malala na, halos sumisigaw na ako sa sakit sa likod. Pero walang magawa sa sakit. Una-una, nung nandun sa Pilipinas, hindi nila alam, maga na pala ako, may edema ako. So, ang maga ko, alam nyo gaano karami? 20 pounds. Pagpunta ko sa Singapore, tinanggalan ako ng 20 pounds ng tubig. Yun na nagpaginhawa sa akin. Sa Pilipinas, hindi nila na-detect. Kaya mahalaga talaga ang second opinion. So, malungkot ba ako? Malungkot sa malungkot, wala naman tayong magagawa. Siyempre, mas maikli ang buhay natin kaysa sa inyo. At least, tumagal-tagal naman ako at nasabi ko sa inyo na mahal ko kayo at ginagawa ko to lahat para ma-educate. Diba? Kahit lumalaban sa sakit, ma-educate kayo. Si Doc Lisa, ganyan din, dumadaan sa breast cancer. Pero very positive siya. Mas mild naman konti yung kay Doc Lisa. Ang habol kay Doc Lisa is cure. Mapagaling siya 100%. Yun ang gusto ng doktor. Pero yung akin, ang habol lang ay control. Makontrol na yung palaki, paglaki ng bukol, mapahaba lang konti ang buhay natin. Happy na po ako. Total, sa edad kong to, senior citizen, yun pa rin po. So, 10 lessons para sa inyo. Tandaan nyo to ha. Number 1, back pain ang sintomas ko. Kahit i-check nyo sa Google, sa AI, kahit magtanong kayo sa doktor, bihira ang back pain na senyales ng cancer. Ang senyales ng cancer, yung dumudugo sa matres, may bukol sa breast, nagbago yung dumi, may mole, nunal na malaki, yung medyo obvious. Pero yung back pain, sino makakaisip na masakit lang ang likod, cancer na pala. Dumikit na kasi itong bukol sa likod ko, sa buto. Napakasakit po. Sumisigaw ako sa sakit dati. So number 1, huwag baliwalain ng back pain. Kailangan i-check. Number 2 lesson,
Importante 'to. Ultrasound is not enough. Dati lagi ako nagpapa-ultrasound, hindi nakikita. Hindi ko alam, ganitong kalaki dapat nakita, eh. So, depende kasi yung ultrasound sa galing ng naggagawa ng ultrasound, kung kaya ba niya ma-detect. Ang kailangan talaga ay CT scan or MRI. 'Pag CT scan or MRI, huli talaga yung bukol. Pero 'pag ultrasound, yan ang madalas na ginagawa, nalusutan ako sa ultrasound. Number 3, siyempre huwag magtatago sa doktor. Oras na malaman na, wala na talagang hintay-hintayan pa. Punta na agad sa doktor, gawin na agad. Talaga yun dapat gawin. Okay, huwag mo na ma-depress. Yung iba, nagtatago sa doktor, nadidepress ng mga 2 buwan. Paano kung may bukol ka sa breast? Ang bilis kumalat niyan, ang bilis lumaki niyan. Kung mga cervical cancer sa kwelyo ng matres, ang bilis din lumaki niyan. So, kailangan check agad. Pag may bukol, tanggal agad. Number 4, mag-second opinion. Hindi naman Diyos ang doktor, hindi pareho ang kagalingan ng doktor. Hindi rin pareho ang eksperto ng doktor. Kaya, hindi ko rin man masisi yung mga doktor na tumingin sa akin, siguro mga 8 sila, na hindi na-detect yung sakit kong, yung dami ng 20 pounds ng tubig pala, nakatago lang. Yun na lumulunod sa akin. Dito sa Singapore, ang bilis nila. Unang araw pa lang, pinaihi na ako. Siguro mga sa loob na 5 araw, tanggal yung 20 pounds na tubig na ginhawahan na ako. Number 5, problema niyo, sasabihin niyo, pera. Pero, hindi dapat ganun ang pag-isip, eh. Kasi may PhilHealth naman tayo. Malaki na rin inaawas ng PhilHealth. Kung breast cancer, covered na sa PhilHealth. So, may PhilHealth, pwede pumunta sa mga politiko. Konting kulit lang sa mga politiko, magbibigay yan. May mga guarantee letter. Pumunta sa government hospital, huwag matakot. Para po sa inyo itong video, para hindi sayang yung sakit ko. Mapagaling ko man mga 1-2 Pilipino, masaya na ako. Number 6, pag sinabi ng doktor, chemotherapy o surgery, pwede kayo mag-second opinion, pero pumayag kayo. Huwag matakot. Una-una sa breast cancer, sa biopsy, huwag matakot. Kasi pag hindi binayopsy, walang gamutan. Hindi alam, cancer ba, hindi. Si Doc Lisa na biopsy agad. Paglabas ng biopsy, invasive ductal cancer, huli agad. Diba? Chemotherapy para hindi na kumalat yung cancer. Kinokontrol niya yung cancer para hindi kumalat. Kasi yung mga breast cancer at ibang cancer, pag kumalat sa buto, mahirap na habulin. Kumalat sa utak, kumalat sa liver, kung ano nung parte ng katawan. Okay? Number 7, para lumakas, lalo na sa cancer patient, pilitin magpahinga at matulog. Buong hapon, higa-higa lang, tulog lang kayo. Yan din panlaban natin. Huwag magpapagod. Kasi during cancer treatment, lalo na pag chemotherapy, talaga ang chemotherapy kasi pinapatay niya ang bad cell, napapatay din niya ang good cells. Kaya nangihina tayo. So, kailangan magpahinga, matulog, makakuha ng lakas. Number 8, kailangan kumain ng sapat. Hindi pwede hindi kakain. Yan ang pagkakamali ko. Kasi nagkikimo ako dati, walang lasa. Lasang bakal. Hindi ko malunok kung bumili ako ng Wendy's. Hindi ko makagat. Makagat ko man, parang gusto ko isuka. Kaya 3 days ako hindi gaano kumain. On the 4th day na hospital na ako. Dahil nga sa hindi pagkain. So, pilitin kumain kung anong gusto nyo. Kung matamis ang gusto nyong kainin, okay muna yan. Kung maalat ang gusto nyo, sige, pagbigyan na. Basta kumain muna.
Number 9, kailangan tanggapin ang sakit. Wala tayong choice, eh, andiyan na yan, eh. 'Di ba, 'pag hindi natin tinanggap, hindi natin malalabanan. And number 10, magdasal lagi sa Diyos. Lagi lang kami nagdadasal. Wala naman may alam ng buhay natin, Diyos lang ang bahala. Kasi nagbibigla-bigla yang mga cancer. Like yung cancer ko, hindi ko alam kung kailan babalik ulit, lalakas ulit, wala tayong magagawa, eh. So, dasal talaga laban natin, pa-check up sa doktor, tuloy ang gamutan. Sana po nakatulong ang video ko sa mahal kong followers. Alam niyo naman ginagawa ko 'to kahit may sakit ako dahil mahal na mahal ko kayo. Ang dami nagsusulat, nagme-message, halos buong Pilipinas marami akong nakikitang mga messages. So, thank you sa pagdasal sa akin at i-check niyo yung sarili niyo. Baka itong video ang daan para mahuli din natin ng maaga ang sakit ninyo, maka-save tayo ng buhay sa pamamagitan ng experience ko. God bless you. I love you all. Thank you very much.